there's so much in this job that might not be for the faint of heart. Because they say that there's a lot of politics in sports. Na-discover mo na ba yun? Oo. Lagi ko nga sinasabi, politics in sports is worse than politics in politics. Okay. But I guess I'm ready. Ang tagal ko na namang National Sports Association official. I was also, for quite some time, POC Secretary General. So, kumbaga ba, tumawid lang naman ako ng pintuan eh. Nandun lang ako sa kabilang side. But it's the same. It's a love for sports and time to help Philippine sports. Time to help government siguro. Yun na lang pinaka ko dyan. Rara ko dyan. It's time to help government. Alam natin there's a lot of good things already that happened because you were mentioned, you're highlighted in the SONA. But I will backtrack and I want to talk more about the politics in sports because people don't understand that readily. And alam naman natin na ang concern dyan is, in the end, atleta ang kawawa. Diba? Pag meron ganyan. Nung kayo po ay NSA head, ano yung pakikitungo nyo sa PSC chair? Ano yung relationship ng mga NSA heads sa PSC chairman? Ano yun? Talagang kailangan kaibiganin mo. Talagang kailangan respetuhin mo. Kailangan humingi ka ng tulong. Kasi yung allowances, of course, given yun eh. Pero ang pinakamalaking tulong na kailangan mo sa Philippine Sports Commission, yung training budget. Especially if you want to expose the athletes abroad. Doon lang gagaling yun eh. Especially if you want to be part of the SEA Games contingent, Asian Games contingent. Kasi walang qualification dyan eh. Sa Olympics, mahirap yan. Kailangan mag-qualify ka. Sa SEA Games, sa Asian Games, patunayan mo na kaya mong lumaban at kaya mong magmedalya. Nandiyan na yung pakikisama sa Philippine Sports Commission. That is why this year, in December, SEA Games, the biggest contingent in the history of Philippine sports, 1,600 athletes. Malaki yun. Marami nga yun. Maraming team sports. Maraming team sports, maraming atleta. Pero bakit ako sumang-ayon kay POC President Bambol Tolentino at sa mga NSAs? Kasi nga, dati akong NSA, yan talagang pangarap ng isang NSA. Madala nila yung atleta nila sa international na laban. And ang pinakasimulang na international laban is SEA Games eh. So if we cannot give them the opportunity there, mahirap yun. So ayan, biggest contingent. Siguro abot ng mga pati coaches dyan, abot ng mga 1,800, 1,900, baka 2,000 pa. At ako, hindi ko na iniisip yun eh, na kung gusto natin na bigyan ng first crack sa international exposure yung atleta. SEA Games talaga yun. Yeah, that's good exposure. At mukhang maraming nasayhang NSAs dyan, yung National Sports Organizations or Associations, sabi nga nila. I can imagine, meron din ng syempre nag-aaway-away sila to get the attention of the PSC chair because everybody wants a piece of the pie. Diyan pumapasok yung politics. How do you manage, sir? Early on, sinabi ko na yun, na para sa akin kasi, depende sa pananaw ng chairman ng Philippine Sports Commission, talagang dapat i-expect sa'yo na unahin mo is yung Olympic sports. Okay. Tapos, parang second tier yung non-Olympic sports. Pero sa akin, hindi eh. Kailangan balanse eh. Because pareho lang ang halaga niyan eh. Meron lang Olympics, pero meron rin namang World Games. Okay. Di ba? Pero marami rin namang nilalaro na hindi Olympics, pero ang daming medalya sa SEA Games. Okay. Ang daming medalya sa Asian Games. So, sir, you're of the mind na lahat dapat ng sports ay bigyan ng karampatang atensyon at saka pondo. Kahit sabihin natin, never naman tayo mananalo dyan. Hindi natin kaya yan. Kahit nga ang basketball, ang football, kahit na sabihin natin lagi tayo nagpa-participate, di naman tayo nananalo. Alam mo, ang difference, yung mga team sports na talaga namang mahal ng Pilipino at sikat, ang dami rin namang corporate sponsors. So, yung mga volleyball, basketball, even football, ang daming corporate sponsors yan. Hindi naman yan buhos na pera galing sa Philippine Sports Commission. Ang mas magandang pagtuunan ng pansin, yung medal rich, maybe not Olympic sport, para medal rich siya is SEA Games, Asian Games, pero hindi siya Olympic sport. For example, sepak takraw. Right. I attended the palarong pambansa in Ilocos Norte. Ito lang, just the one that... Gulat na gulat ako. Hundreds of young boys and girls playing sepak takraw. Dito? Ba, hindi yan sa ating sport na yan di ba? Pero hundreds. Baka hindi lang 200 yung lumahok sa palarong pambansa. Teka, magagaling ba? Magagaling. Okay. Magagaling, di ba? So sa akin,
merong mga sports na talagang hindi mo na pwedeng baguhin yung desisyon ng bata na bakit siya nagsipak-takraw. Kasi sa probinsya nila, yun ang sport eh. Okay. So, pwede ko ba namang sabihin bilang chairman, wala kayo sa Olympics, tigil nyo na yung pagsisipak-takraw. Or hindi pa tayo magaling dyan, hindi pa tayo sumisikat dyan sa sport na yan, so ayoko kayong supportahan. Parang tinanggal mo naman yung panaginip ng bata. You're an equal opportunity chairman. You're giving everybody a limelight, so to speak, and a chance to really flourish. Yes, and ano yun? And may dream yun eh, di ba, sa sports? Yung medalya, dream yun eh. Okay. So, ang hirap namang sabihin, tigil mo na yan kasi hindi ko susuportahan yan. So ako, equal opportunity. Hindi naman ibig sabihin equal opportunity kung piso yung nasa basketball, piso yung... Meaning, tingnan mo yung programa, tingnan mo yung work program nila, development program nila, tingnan mo yung grassroots nila. Then doon mo malalaman, dapat suportahan din to. So, in the Philippine Sports Commission, we have 4 commissioners. Bawat commissioner, mayroong mga tig-20 yan na sports. Sila ang magbabalanse. So, Commissioner Gaston, 20 sports, Haiko, 20 sports, Torres, 20 sports, Bongko, 20 sports. Doon nila babalansehin yan. So dapat maturuan din natin yung NSAs to generate their own funds coming from sponsors. So doon sila pupunta sa mga corporate sponsors, sa mga private donors. NSA po ba ang nag-chase nitong mga ganitong klaseng support? Dapat, pwede rin si POC, pwede rin si PSC. I see. So teamwork talaga yan, di ba? Ngayon, kung marami namang binibigay na tulong sa POC or sa PSC, ibigay mo na sa NSAs. Siyempre, ang number 1 dyan, PAGCOR. Yan. PCA. Ang dami yung kailangan gastusing pera dahil eto na nga, of course, I'm talking about the big fund that was awarded to the PSC after that decision by the Supreme Court. That's correct. How much are we talking about here? Yung bigla ninyong nakuha galing sa PAGCOR, sa Actually, PCSO? di ba may decision nga yan? Kasi sinabi nga ng Supreme Court, kung ano yung computation na 5% since the early 1990s. 1993. Ibalik nyo. Kung hindi ako nagkakamali, mga 36 billion po yan. Billion. 36 billion that all of a sudden you have to spend. Yes. Yes. For sports. Yeah. Development. Okay. And the welfare of the citizenry. That's 36 billion that the last chairman did not have, or the PSC of last year did not have. Well, yeah, that is the timing that I'm getting. Yeah. But that is also the pressure that I'm getting. Yes. Because talk about it. How can I justify now to the people and to the congressmen and to the senators and to the office of the president, paano mo gagastusin Paano mo yan, gagastusin? No? And talaga namang siguro dun rin naman makakatulong yung more 30 years of corporate background, di ba? Kung paano natin gagastusin yon at kung paano natin mabibiyayaan yung mga atleta, hindi lang in terms of benefits, hindi lang in terms of rewards, pero yung, alam naman natin to, yung mga training centers natin, talagang luma na eh. Wow, so mukhang aayos na. Kasama naman sa programa na nire-review ko sa pag-uusap with the Office of the President, Executive Secretary, and PAGCOR, kung ano yung program niyan. Part of that is yung sinabi ni President Marcos during the SONA na we free for all, bubuksan lahat. Tama ba? That's number 1. Number 2, dapat yata magtayo ka na ng regional training centers outside of Metro Manila. Yeah. Kasi ang nangyayari, we get the potential athlete at a very young age. Yun sa ABAP kay President Roby. 12 years old, taga Mindanao, nasa Baguio na. So, baka yan ang future. Meron ring mabigat na damdamin, di ba? A 12-year-old boy is already in Baguio, leaving his family because the training facility is in Baguio. Etong pondong pinag-uusapan natin, dyan din ba nanggaling yung biglang binigyan nyo ng across the board na increase yung mga lahat ng atleta at lahat din ng, pati ba ang mga coaches and trainers? Lahat yan tulong. Tulong ng PAGCOR, PCSO, tulong ng Bureau of Customs. No? Tulong yan na pumupunta sa sports fund ng PSC. Actually, yung 36 billion, it is not yet there. It is still we are still discussing with PAGCOR how we can
process the remittance para naman hindi rin masaktan yung PAGCOR sa kanilang pagtulong sa iba at para naman maunawaan ng mga tao kung ano yung programa. Pero ano ang timeline or kailan ninyo mararamdaman na nandiyan na yung pondo? Ano yan? Tuloy-tuloy na ang pag-uusap at Okay. tuloy-tuloy na yung kailangang mga gawin para masimula na yung remittance ng fund na yun. Okay. And sabi ko nga ako, dahil corporate ako, hindi mo naman pwedeng mawala ng balanse yung Amusements Gaming Corporation. Correct. Dami nilang tinutulungan di ba? So ang importante sa akin is how much is that fund, tuwing kailan ang tranche, para po ma-identify natin kung saan pupunta pagdating nitong tranche na to, pagdating ng isang tranche na to. Yeah. So parang, ano ba yan, fiscal management, I suppose. Right. It's so important that you have that background because you're right, Chair. There is also the pressure, I guess, to really prove to everybody that you will use this influx of funds, yung parang hulog ng langit Hulog talaga ng langit. And syempre, ang gusto makita ng mamamayang Pilipino is talagang maramdaman ng atleta at in return, kami rin ay matuwa dahil meron na naman tayong isa-celebrate na gold medalist, silver medalist. There's something to be said about how sports can really help build a nation. Oh, and that touch the lives of the people. Yeah. You know, nung sinabi ng Pangulo, buksan natin ang Rizal, ang PhilSports, ang Baguio, and sinabi niya, please talk to the LGUs and convince them to open their track and field oval. In less than 10 days, sa count ng Philippine Sports Commission, yung Rizal lang 20,000 people. Oh. Because it's a safe space for them to walk. Nung linggo, nandun ako, mga 5 p.m., 80 years old, plus yung daughter kasama. 2 rounds sila. So sabi nga niya, Chairman, maraming salamat po sa ginawa ninyo ng Pangulo na buksan. Kasi yung nanay ko, nakakalakad rito. Kasi saan ka maglalakad sa Manila na hindi ka ma-sideswipe ng sasakyan? Banding sila. Banding sila. Two things I think. Beautiful. Una-unang Pinoy mahilig sa libre. Libre, di ba? Libre. Walang bayad, sir. Actually, merong mga iba na naniningil ng 20 pesos. Tayo po tinanggal natin yon. Naglagay tayo ng water fountain, libre. Para ang dala mo buong pamilya. Kasi if you charge 20 pesos, 20 pesos lang naman pang maintenance. And that is what for one person. So if you walk 3 times a week, that's 60 pesos. Kung dala mo asawa mo, anak mo, libo na yan sa isang buwan. Bigay na nating libre. Tama. Kasi sabi nila, paano yung wear and tear? Pag wala akong gumagamit, mas mabilis ang wear and tear. mas mahirap nga di ba? Diba? Pagka mabubulok din, di ba? Nabubulok din sa ulan. Din. Magka-crack din yan. Tama. Ibigay na natin yan. And talaga namang nakita natin, alam mo yung the number of guys now na nagti-TikTok, nagagano, nag-jogging. There's so much more to it, no, sir? So sa PhilSports, ang dami It's a lifestyle na rin itong being active. And then bonding for also yung family for members, families. yes. Oh, that's really nice. Sabi ko nga ron sa guardia, siguraduhin lang walang dalang picnic bag. Baka doon na lang magkano. Baka pumunta Di na umalis. sa football field, tapos may tent na. But kidding aside, it's a beautiful thing to see. Parang talagang sabi ko nga, napakaganda nung program na sinabi ni Pangulo during his SONA na buksan na natin yan. Saka sir, bago to sa atin. Hindi tayo sanay na ganyan. Sa ibang bansa, very open din sila sa mga facilities, gumagawa ng mga park, ng mga courts. That's correct. So ako ngayon, why am I excited? Kasi sa August 21, pupunta kami ni Senator Zubiri sa Bukidnon. Kasi pag-aaralan na namin yung kanya. May facility sila ron Kausap ko si Governor Bong Lacson ng Panaad ng Negros. Sinabi rin niya, pwede ba pag-usapan na rin natin ito? Sa Siargao, they have a beautiful facility as well. So, sa Ilocos Norte, si Governor Manotoc. And lahat yun, nakalinya dun sa sinabi ng Presidente na, please allow the citizens, the Filipinos, to use our sports facilities. Why? Kasi dati, hardcore pang elite lang Yeah. How can you develop elite athletes if you don't allow the young boys and girls to play? Hindi ba? Baka bigla kayong doon makahanap ng mga yung may potential, di ba? Sa Rizal may pumasok, may pumasok sa Rizal, 4 na bata nakatsinelas. So, syempre, wala pa tayong patakaran nun. So, syempre, ang una mong reaksyon, bawal kasi hindi nakasapatos. But we allowed the boys to join us, walk, nakatsinelas.
Kasi sabi ko, pag pinigilan mo yan, baka yung isa dyan, yan ang mag-gold medal. Tsaka sa bagay, di ba? Di Ang ba? basketball, nakachinelas din naman Chinelas rin lang naman. Tama. So let them enjoy the facility, maramdaman nila. Ito, benepisyo, galing sa PSC at sa gobyerno. Diba? So, yun ang ano ron, yun ang magandang kwento ng buhay, kaya maraming nagtitiktok. Oo nga. Tsaka parang ano na rin yan, it's another definition of grassroots. Baka dyan kayo biglang makahanap. Di ba? Pero ba kayong mga programa ngayon to enhance this and to explore more how we can find these gems of athletes from all over the country? Oh, meron. Pag pinakinggan natin, ako ilang beses ko na kasi ni-replay yung sinabi ng Pangulo eh. Doon sinabi niya na yun eh, na pwede ba simulan natin yung sports development program doon sa barangay. Hindi ba? Para explain natin ngayon sa taong bayan, paano kung makakarating yan sa elite? One day magiging Olympian yan. Kahit sinong tanungin natin dito eh, ang unang sport sa barangay, interbarangay eh. Hindi ba? Ang unang naririnig ng bata na gusto mag-basketball or mag-volleyball is, Doon saan pupunta? May interbarangay kami. Tama naman. So ngayon yung interbarangay, dinidevelop ngayon namin yan sa Philippine Sports Commission so that interbarangay with the LGU, with the support of DILG, with the support of the barangay, Okay. will now be the initial grassroots program. Tapos i-connect mo ngayon yan dun sa school-based program nila. Nakakonektado ngayon yan sa mga prisaa. Nakakonektado ngayon yan sa palarong pambansa. Nakakonektado ngayon yan sa Batang Pinoy. Now you go to the college level. Kausap natin UAAP, NCAA. Pwede ba mag-introduce kayo ng bagong sport na nasa Olympics, gymnastics, weightlifting, golf, and boxing. So hindi They're pala doing pwedeng, that. sir, hindi pwedeng PSC lang. I'm seeing how you are counting on the LGUs and the schools also to join in this effort. Ang PSC, ang pananaw ko talaga dyan, enabler yan. Okay. Di ba? Enabler, now we will have funds Yun. to support. Talagang doon kami umaasa, sir. Dami yung pera So ngayon. yung funds na yon na galing sa Philippine Amusements and Gaming Corporation, syempre, ang gusto naman nga ng mga tao at nila Pangulo, explain mo naman sa amin pa to kung saan mo, ano gagawin mo dyan. So, tatlo po yung pinaka-platform na it is so easy to understand and ang realization is, oo nga, tama nga. Athletes welfare. Doon yung mga 5,000 across the board increase. Right, increase, yeah. 10 million a month times 2,000 athletes and coaches. 2,000 nagbenepisyo ron, ha? 10 million a month. Oh. So, that's why. Pero parang ang daming atleta at isama niyo yung trainer at yung coach. Yes, Kung minsan 2,000. nakakalimutan yung coach at yung trainer. So, kasama lahat yon across the board yon. Athletes welfare. Yung pag-upgrade ng kanilang tinutulugan. Okay. Yung pag-upgrade ng kanilang kinakain. Yeah? So, doon na po. Equipment. Di ba? Nanggaling ako sa Baguio, Gintong Alay, PSC Baguio. Nung nakita ko yung weightlifting facility, weights training facility, 40 years old na. Meron kong iba yung may semento na lang yung lata, Hindi, di ba, tsaka sir? may nakalagay pa na mga Gintong Alay. Sabi ko nga, panahon nila Lydia de Vega. Tsaka ngayon, ang weights ngayon, hindi na bakal. Mabigat na, heavy. Yung melamans Para pag binagsak mo, Hindi tumatalbog na siya, di ba? So, napalitan lahat yon. Nag-donate ang MVP Sports Foundation doon. Sige, sir. Nabanggit ninyo, MVP Sports Foundation, which we know, of course, ito rin mga kinagaling na very active, very involved, and very much a part of the trajectory of Philippine sports na paakyat. Paano ba yung, what is the dynamic there? Who approaches who, or pagka, sabihin na lang natin, nanalo si Caloyulo, yung magandang pinapakita ni Alex Ayala, pati yung magandang pinakita ng mga boxers. Sino bang pasasalamatan dyan? Ang PSC, ang NSA, ang POC, or yung mga corporate sponsors? Lahat. Lahat pasalamatan mo. Talagang lahat pasalamatan mo. Kasi hindi naman magiging successful yung Caloyulo or Hidelin Diaz kung wala yung presidente ng NSA. Kung wala yung POC to support dun sa paglagay sa kanya sa competition. Kung wala yung mga corporate people, MVPSF, kung wala si PSC, lahat talaga yan. Okay. Kaya ang importante, since lahat,
hindi pwedeng mag-away-away. Yun na nga. And yun na nga, nakikita natin, mahirap talagang gumawa ng Carlos Yulo. Dahil hindi enough yung talent ng bata. Ang dami pa ibang mga factor. Ayun, sabi nyo nga, kailangan magsama-sama. So, balik tayo dun sa POC, politics. PSC, walang away. And so within PSC, okay na ba kayo, sir? Oo. Okay na, Oo. okay Tsaka kayo. yung may relationship with the POC president. Yes, I wanted to go into that. Ano na yun, matagal na kami nagsama niyan. Okay. Kumbaga ba, alam na namin ni President Bumble kung ano ang dapat gawin. So, wala na nga kaming formality. Sometimes he needs help, he will just text me. I reply right away. He will get what he wants. Na tulong. Sir, I can't imagine you see eye to eye on everything. Paano if you are at odds? Depende ngayon sa Depende ngayon sa approach na gusto niyang mangyari at sa approach na gusto naming mangyari. Okay. Pero sa amin kasi, ang pananaw ko nga sa Philippine Sports Commission, you you have 84 national sports associations. That means you have 84 presidents. You have 84 sections. These are people who understand the sport. These are people who are determined to make that sport successful. Exactly. Yung kanilang sport, yun ang pinaka-importante kung ano yung represent nila. So sa akin, 84 na ganun, ano? so sa akin, kailangan lang pag-aralan ko. Ang hirap kasi, sa Philippine Sports Commission, I don't think it's my role to micromanage. I don't think it's my role to make sure that they are successful because the reason why they exist is para manalo ng medalya. Di ba? So for example, yung mga matagal na pinag-uusapan, bakit nadidelay yung sweldo ng atleta, bakit nadidelay yan, bakit walang ganyan. Diba yung mga dati, yung mga walang uniforme, sila pa yung gumawa ng sarili nila uniforme, masama yung... It is because of the so-called, so many restrictions and policies to protect yung I guess, yung pagka-commission on audit, yung mga COA ng Philippine Sports Commission. But if you review it, if you do a management audit, makikita mo, ito pwede na natin paiksiin to. Ito pwede na natin paiksiin to. Example lang, kaya na-delay yan because each athlete is required to fill up a daily time record. That daily time record, so sa bawat atleta, meron siyang 31 o 30 days na pinipirmahan kung absent siya o hindi. You now collect it. Kung 40 yung atleta mo, di may 40 pages ka dyan. Dadalhin ngayon sa presidente ng NSA yan. Or SecGen para pirmahan. Kung nasa biyahe sila, dadalhin yan. Pupunta ngayon sa Philippine Sports Commission. Ipoprocess yan. Nung time na pumasok po ako, ang processing time is it has to go through 9 signatories. So yung nangyari noon kay EJ Obiena, yan ba yung gulo niya? Nagkahuli-huli, tapos it's the timing of everything. Because nadidelay-delay Opo. at kailangan i-prepare pa ng atleta yung kanyang sariling DTR, etc. Nadidistract yung atleta. Exactly. Yun na mahirap maintindihan ng tao. Parang bakit kailangan problemahin ng atleta yan? They're Hindi na sacrificing themselves. Hindi na ngayon. Last board meeting in the Philippine Sports Commission, all we have to do now is the president and the secretary submits a certification that their athletes trained for this month. They notarize it just to make sure it is authentic, true, and whatever they put there is correct. Ayun na. Nabawasan na yung program, yung proseso. So, sabi ko nga, at the end of the day, that is the role of the Philippine Sports Commission. Tanggalin na natin yung nakaka-distract sa development at sa training ng atleta at sa pag-coach ng coach. Kasi if they will spend time filling up all these administrative documents, Right. ay talagang sayang lang oras natin. Opo. Somebody has to do it, but it shouldn't be them. It shouldn't be them. Sir, what about there has been cases of mga exodus or sabihin nating brain drain or yung mga nawawalan tayo ng mga very top level athletes, like I'm thinking the likes of Maxine Esteban, Wesley So, the golfer, the Philippine Yuka Saso. So, how do we prevent that from happening? Na kumbaga napapirate o napupunta sa ibang bansa yung ating mga atleta kasi mas maganda yung binibigay sa kanilang suporta. Ano yan? Unang-una yung welfare. Ina-address na natin yan. Pangalawa, alam ko na meron ng pinag-uusapan sa Kongreso ngayon para magkaroon ng parang athletes passport
Ah, okay. Parang diplomatic passport siya for athletes. Pinag-aaralan na yan. So, hindi na sila i-require na mag-visa all the time. There are countries doing that now. Okay. Na pag national athlete ka, tuloy-tuloy ka na. Kasi, can you imagine if you have back-to-back competitions? Take, for example, si Alex. Back-to-back. So, ibig sabihin, bawat bansa, apply siya ng visa, apply siya ng visa. May pinag-aaralan na yan sa Congress at sa Senado, how to address that. But at the same time, yung welfare talaga nila. At the end of the day, sino bang may ayaw mo magsuot ng Philippine flag, di ba? Pero siyempre, may mga pagkakataon rin na talagang hindi naman natin maiwasan, like yung kay Yuka, na talagang siguro, sabi nga niyan, when we talked to her, kalahati ho ng buhay ko, Pilipino ako dahil sa nanay ko, ngayon ko natin, para naman sa tatay ko. Something like that. They will try to justify their decisions. So I don't, we just have to respect that. But what I'm hearing, sir, is you really are focusing on, these intangibles, these other things that were not thought of, the welfare of the athletes, how to make things easier for them, the parang administrative part of their growth, tinatanggal nyo na sa kanila para makakonsentrate sila dun sa pagpapagaling. Tinatanggal ko na yan. So, for example, yung mga voluminous documents na dala-dala na SecGen, dala-dala ng President, isasubmit sa PSC, binawasan na natin yan. And now, yung alam mo yung pag-alala, kung tama ba yung liquidation ko kasi otherwise hindi na ako makakahingi ng pera hindi na dapat nila talaga intindihin. Hindi na. So, tinatanggal natin yun. Yeah. My last question, sir. That athlete who is very young, that prospective 10-year-old boy na mabilis ang kamay sa Kidapawan, di ba? O yung mabilis tumakbo na nasa Barotac Nuevo, di ba? And yung mga talagang likas na malalakas sa Zamboanga na pwede maging susunod na Heidelin Diaz and all our big name athletes. What is your message to that child who knows that he wants to be an elite athlete someday pero hindi niya alam kung paano mangyayari yun? Well, ang message ko dyan is darating na yung mga regional training centers natin. So, hindi na kayo lalayo sa pamilya habang bata kayo kasi kami ang pupunta dyan para kami ang magturo sa inyo. Para pag pumasok kayo sa level na talagang elite na, saka na lang kayo pumunta dun sa pinaka-national training center. So, meron tayong regional training centers in the provinces, in major provinces, with the intention of, basta ang probinsya, sabihin sa Philippine Sports Commission, we want a regional training center for this particular sport. So, yun lang naman ho ang request ko sa mga governors, sa congressman. Please adopt a sport. Okay. Because kung lahat naman ng sport yan, hindi naman natin kayang gastusin yan. So, yan ang pinag-aaralan natin sa Philippine Sports Commission. So, to the future gold medalist of the Philippines, Chairman Pato is coming to you very soon. Yes. Thank you, sir. I like Thank you so much. Thank you, Chiki. All right. Salamat.